yung Old and New Testament, there are 39 books sa Old Testament and 27 books sa New Testament. 66 po ang total. But there are additional books which are not accepted by the born-again Christians and also other religious sects. Meron pong apokrypha and digrapha. Meron pong halimbawa, yung pong librong binabanggit na hindi na karagdagan po sana dito, sa Roman Catholic Church, meron po tinatanggap po ito. Yung mga librong ito, halimbawa po, yung Tobit, Books of Tobit, Judith, The Wisdom of Solomon, Ecclesiastes, Baruch and Maccabees, and Addition of Esther and Daniel, and also Susanna, and also the Song of Three Young Men and Bel and the Dragon. Hindi po ninyo, kasama po ito sa mga librong binabanggit, pero dito 66 lang yung Protestant pan, 66 lang po tinatanggap. Kung atin pong pag-aaralan ng kasaysayan yan, kapatid, alam nyo, tinanggap lang ng Iglesia Katoliko yan, kamakailan lang Kailan po ba rin? Basahin natin ang kasaysayan ng Deuterocanonico at saka yung Apokrypha. Ito po ang nakasaad dito. Ang issue tungkol sa kanonisidad ng mga aklat na tinatawag na Deuterocanonico sa talipunan ng mga Kristiyano ay lumitaw lamang noong ika-4 na siglo. Noon lang lumitaw yung issue in the 4th century AD. Matatandaan po na nagkaroon ng salin ang Katoliko on the 4th century. Sarili nilang salin. And that is the Latin Vulgate translated by Jerome. Ayan. Yan po ay sa ika-400 taon ng panahong Kristiyano. Ibig sabihin, nang magsalin ng Katoliko ng sarili nilang Biblia, ay 300 taon nang nasa langit si Kristo. Malayo na ang pagitan. Ganun pa man, isinali niyan yung Vulgata Latina ang tawag niyan. Kasi ang official language ng Roman Empire ay Latin. Ngayon, ano ang sabi, kapatid na Joseph? Tuloy po natin. Sa Vulgata Latina, salin ng matandang tipan na ginawa ni Jeronimo sa wikang Latin, ang mga aklat na ito ay inilagay niya sa isang hiwalay na bahagi. Kita nyo, para sa Katoliko na yung isinasalin niyang Biblia, pero yung Deuterocanonico, ibinukod niya sa isang hiwalay na bahagi. Alam kasi ni Jerome na these are foreign books from the real scriptures. Tuloy natin. Ngunit, hindi ko mabasa itong isa. Hayagang lumabas ang problemang ito noong panahon ng Reformasyon. Hindi kinilala ni Martin Lutero ang mga aklat na ito bilang kasulatan. Kundi itinuring lamang niya nakapakipakinabang at mabuting basahin. Kaya't nang isalin niya ang Biblia sa wikang Aleman, gaya ng ginawa ni Jeronimo, inilagay niya ang mga aklat na ito sa hulihan ng matandang tipan, sa bahaging tinawag na Apokrypha. Samantala noong taong 1546, sa Konsilyo ng Trento, opisyal na ipinahayag naman ng Iglesia Katolika Romana na ang mga aklat na ito ay banal at kanoniko. Kailan lang tinanggap yan? On the Council of Trent. And that was in 1546. 1,000 taon na naisalin, mahigit ng 1,000 taon na isalin ni Jerome ang Iglesia Katolikang Biblia na Latin Vulgate bago pa yan pinasyahang tanggapin na banal at kanoniko. Yung mga aklat na yan na kung tawagin ay Deuterocanonico. Kaya, miski ang Katoliko, dude
Biro mo, it took them 1,100 years, more than 1,100 years, to officially admit these books. Diba? Ngayon, para patunayan ko sa inyo ito props lang ng Katoliko. Props lang ito Opo. Kumbaga sa isang stage, may naglalagay ng mga props, dekorasyon lang yan para pasabi na yung Biblia nila mas makapal at mas marami. Alam mo kung bakit? Bakit po? Wala silang doktrina na galing doon sa aklat na mga yun. Yung Hudit, yung Tubit, yung yung ikatlong hari. Wala silang doktrinang galing doon. Ha? Kahit anong doktrina ng Iglesia Katolika, walang nanggaling doon sa mga aklat na yun. So, yun po pala, pampakapal ng Biblia. Pampakapal. Dahil hindi talaga, hindi talaga part yan ng canon of the Scriptures. Ang canon po kasi ng Scriptures, kapatid, ganito, para sa kaalaman na rin ng lahat, Si Mateo nagsulat. Sabi ni Mateo, nanganak siya, dalaga. Ito ay upang matupad, sabi niya, nangyari ito upang matupad ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na ang dalagay maglilihi. Yan, sabi niya Mateo. Saan niya po kinokopya yon? Sa aklat ni Isaiah 7:14. Therefore, tinatanggap ni Mateo yung Isaiah. That makes the book of Isaiah a part of the canon of the Scriptures. Diba? Further, sabi na naman ni Mateo, naganap ang bagay na ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Therefore, binasa ni Mateo si Jeremias at tinatanggap niya na authentic, tinatanggap ni Mateo na authentic ang Jeremias. Tapos, as we go further, ang bagay na ito sinasabi ng Propeta Jonas. Therefore, tinatanggap ni Mateo na tama yung kay Propeta Jonas. Doon sa paraan ay nagkakadugtong-dugtong po ang mga eskritura na umiiral. Ngayon, si Kristo nangaral, si Mateo nangaral. Nagsasite sila sa Matandang Tipan, Si Pablo nangaral, nagsasite sa Matandang Tipan. Walang apostol, ni si Kristo na nagsite sa Hudit, sa Tubit, sa kung ano-anong mga pinagdadagdag ng Katoliko. Ibig sabihin, mismo mga unang Kristiyano at si Kristo hindi kinikilala yung mga libro na yon. Kaya tama si Martin Luther na isang kardinal o isang paring Katoliko na itakwil yung aklat na yan. Di niya isinama dun sa talagang canon Kasi ang canon, madidetermine mo dahil there is a link between these books. Meron po itong pagkakaugnay-ugnay. Halimbawa, sabi ni Lucas, sabi ni Pablo, ang ating si Pedro, kapatid na si Pedro. Sabi naman ni Pedro, ang ating mahal na kapatid na si Pablo. Magkaugnay pala. Kinikilala ni Pedro si Pablo. At kinikilala naman ni Pablo si Pedro. Ito naman nangangaral ngayon din sa Pilipinas, nilalait si Pablo. Samantalang naniniwala siya kay Pedro. Gago rin. Malaking gago yun. Diba? Kasi, tinatanggap ni Pedro si Pablo. Tinatanggap naman ni Pablo si Pedro. Di talagang magkaugnay sila. O kinikilala man ni Pablo si Andres. O kinikilala naman ni Andres si Bartolome. Kaya lahat yan authentic dahil magkakakilala sila magkakasama. Kumbaga barkada yan O parang kami. Andito kami ngayon. Sa ibang lugar, di naman kami kilala. Halimbawa, sabihin sa akin, kilala mo ba si Josel Malyari? Tagabasa ko yun kilala mo ba si Brother Eli? Oo, yun ang aming nangangasiwa. Pag nagkaduktong-duktong yun, talagang tayo yun. Dahil we acknowledge each other. Ganon din ang Biblia. Ina-acknowledge ni Mateo si Jeremias. Ina-acknowledge niya si Zacarias. Ina-acknowledge niya si Jonas. Ina-acknowledge niya si Isaiah. Thereby, by Matthew alone, makikita mo na kung alin yung magkakadugtong na libro. Pero kailanman, di binanggit ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, si Tupit, si Judith, si Susana. Bell and Dragon. Wala po yun. Kaya hindi kasama yan sa canon.